Sinabi kong nagloko ako, sabi ng asawa ko siya na ang mag-aalaga sa bata, natakot ako at tumakas ako ng gabing-gabi. Ang dahilan ay 5 taon na ang nakalipas, pinili kong mamuhunan sa mga babaeng sawi at tinulungan silang bumangon muli. Makalipas ang 5 taon, umakyat sa tuktok ang asawa kong si Ruanyan bilang pinakamayamang babae, dumating na ang oras para ako'y lumayas, ngayon ay nag-ipon na ang kumpanya ng asawa ko. Nagsampa ako ng diborsyo, nagkunwaring ng babae para masuka siya. Pero mahinahon niyang sinabi, okay lang, palakihin ko ang anak mo. Natakot ako at umalis na bitbit ang pera ng gabing iyon, gumawa ng peking ebidensya ng pagtataksil, tanging ang pagtakas lang ang gusto ko. Pero pilit niyang hindi pumirma, handa pa nga niyang alagaan ang anak ko sa iba, kaya napilitan akong tumakas. Ngunit dinrugahan niya ako at pinalamanan ng gamot, nang magising ako, ang nasa mata niya ay kabaliwan lamang. Mahal, ikaw ang nagligtas sa buhay ko, akala mo ba makakatakas ka? Ngayon alam ko na, kailangan kitang ikulong para hindi mo ako iwan. Dumating ang gabi, nagniningning ang mga ilaw sa tuktok na villa ng Shanghai. Bumalik si Ruanyan, suot ang mamahaling damit na akma sa kanyang hugis. Nakatali ang mahaba niyang buhok, kita ang maputing leg, may pagod sa kanyang mukha. Ngunit ang lamig sa kanyang buto ay tila nakaukit na, tunay nga na siya ang bagong babaeng pinakamayaman ng Shanghai. Sa usaping presensya, hawak niya ito ng mahigpit, basta na lang niya inihagis ang kanyang bag sa sopa. Hinimas ang kanyang sentido, at inilabas ang diborsyo agreement na inihanda na. Dahan-dahang inilapag sa harap niya sa mesa, Ruanyan, magdiborsyo na tayo. Biglang tumahimik ang hangin, ang kamay ni Ruanyan na humihimas sa sentido. Tumigil sa kalagitnaan, parang pinindot ang pause button, ang pagod sa kanyang mukha ay biglang nawala. Pinalitan ito ng isang dalisay at walang takip na pagkagulat, anong nangyari sa'yo? May pagkukulang ba ako sa'yo? Medyo nagmamadali ang kanyang boses, may bahid pa ito ng pagkataranta na hindi ko pa narinig, hindi ito bagay sa isang reyna na mapagpasyahan. Para siyang batang nagkamali at natatakot sa magulang, umiling ako. Nagsindi ng sigarilyo, mababa ang kanyang tindig, magaling ka nga. Nag-ipo ang kumpanya, tumaas ang halaga mo, ikaw na ngayon ang pinakamayaman. Hindi mo kasalanan, pinaglaruan ko ang abo ng sigarilyo, pinagmasdan ang lalong pumutlang mukha niya. Ako na ang ayaw magpatuloy. Ang puso ni Ruanyan ay malamang na lumubog na sa kailaliman. Nagpanik siya, lubos na nagpanik. Ibinaba pa niya ang lahat ng kanyang pagmamalaki at postura. Ang boses niya ay may pagmamakaawa. Dahil wala akong problema. Bakit kailangan magdiborsyo? Ayaw kong magdiborsyo. Inabot niya ang kamay para hawakan ang braso ko. Iniwasan ko ito ng walang bakas. Walang saysay ang paghila-hila. Para kang isang babae, pero siya ay isa talaga. Sa nakikita kong hindi makatwiran ang usapan. Nagdesisyon akong ganito. Ngumisi ako ng may pagtawa, ang mukha ay may tamang dami ng panunuya sa sarili at pagwawalang bahala. Aking kasalanan. Nagloko ako. Pagkasabi, tahimik akong tumingin sa kanya, naghihintay ng inaasahang galit o sampal. Dahil siya ay mapagmataas, paano niya matitiis ang ganitong insulto? Subalit, si Ruanyan ay natigilan lamang, 3 buong segundo pagkatapos. Nagsalita siya. Isang pangungusap na nagpatindig sa lahat ng balahibo ko. Tumayo ang lahat, walang problema. Nagalinlangan ako kung mali ang narinig ko. Nagpatuloy siya, ang tono ay nakakatakot na kalmado. Basta huwag mo lang uwi sa bahay. Ang abo ng sigarilyo ko ay nahulog sa pantalon. Mukhang hindi niya nakita ang aking pagkawala ng poise, at nagdagdag pa siya ng isang pangungusap. Kahit may bata, okay lang. Ako ang mag-aalaga at mag-aruga. Sa utak ko, parang may sumabog. Anong uri ng malupit na salita ito? Ang script ay hindi ganito isinulat. Isang babaeng bilyonaryo, hinarap ang pagloloko ng asawa. Ang reaksyon ay walang problema, tutulungan kitang alagaan ang bata. Ito ay hindi na pag-ibig. Ito ay sakit, isang sakit na mula sa talampakan ko. Hanggang sa korona ng ulo ang lamig. Natakot ako sa kanyang itsura. Ang desisyon na magdiborsyo ay naging matatag na hindi kailanman. Kung mananatili ako sa babaeng ito, natatakot akong wala nang matitira kahit buto. Naging matigas ako, malamig ang boses. Kahit ano ang isipin mo, ang kasal na ito ay dapat mawala. Ang pangungusap na ito ay tila sa wakas ay nag-trigger sa kanya. Biglang tumayo si Ruanyan. Ang abang anyo kanina ay wala na, ang aura ng reyna ay ganap na bumalik. Sa kanyang magagandang mata ay may damdamin, ngunit puno ng pagpupumilit, Yehuay. Hindi ako pipirma, sa kasal na ito ay hindi ako makikipaghiwalay, sabi niya. Lumingon siya at tumakbo paakyat, nag-iwan ng nanginginig na likod, pumalakpak. Iyon ang tunog ng pagsara ng pinto ng silid tulugan sa itaas, tumigil na sa pagsasalita. Muli ay nagkaroon ng katahimikan, sumandal ako sa sopa, lubos na nalilito. Ano ba talaga ang gusto ng babaeng ito, mula sa itaas ay may pumalakpak. Isang tunog, sa wakas ay naging tahimik ang mundo, pinatay ko ang sigarilyo.
Sumandal sa sopa, lubos na nalilito, ano ba talaga ang gusto ng babaeng ito? Medyo magulo ang isip, ang mga kaisipan ay hindi mapigilang lumipad pabalik sa napakatagal na panahon. Sa totoo lang, mas maganda ang buhay ko noong bata ako kaysa ngayon. Ang aking mga magulang, 2 taong nagsumikap mula sa wala, ay nag-iwan sa akin ng isang napakalaking yaman. Bago ako mag-6 na taong gulang, lumaki akong parang nasa loob ng garapon ng pulot. Hanggang sa aksidenteng iyon, agad na namatay ang aking mga magulang, ako lamang ang nakaligtas. Sa lamay, lumuhod ako sa sahig, napakaliit pa. Ang bilyong yaman na ito, kailangan ng isang mapagkakatiwalaang tao na mamahala. Narinig ko ang aking tiyuhin na nagbaba ng boses. Na nagsabi sa aking tiyahin, kailangan muna nating makuha ang mga bahagi ng kumpanya, bata pa ito. Wala itong alam, ang villa mo ay maganda rin, ilipat muna sa pangalan ko. Para hindi ito maloko, noon ay hindi ko pa alam kung ano ang bahagi ng kumpanya o paglilipat ng pangalan. Alam ko lamang na isang grupo ng mga gutom na lobo ang pumaligid sa bangkay ng aking mga magulang, naglalaway. Malapit na nilang hatiin ang yaman nang dumating si Linyi. Siya ang matalik na kaibigan ng aking ina, nakasuot siya ng itim na Amerikana, naka-high heels. Parang isang reyna, unang ipinakita ang abogado kong sulat, inihagis niya ang isang dokumento sa mesa. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo, ang mga kamag-anak na kadalasang nagmamayabang ay biglang naging mga pugo. Ginamit ni Linyi ang paraan ng kidlat, mula sa bibig ng mga lobo na iyon ay pinilit niyang mabawi para sa akin ang 20 milyong cash, inampon niya ako, hindi tulad ng iba. Hindi siya kailanman naghangad ng anuman mula sa akin, sa halip ay pinalaki niya akong parang sariling anak, pagkatapos ng kolehiyo. Tumingin ako sa numerong iyon sa bank card, sinimulang pag-isipan ang aking buhay, 20 milyon. Nag-iwan ako ng 6 na milyon, inilagay sa bangko para sa interes, sapat na para hindi mamatay sa gutom. Ang natitirang 14 na milyon, handa akong gawing malaking hakbang. Sabi nga nila, hindi takot ang mayayamang anak na magwaldas. Takot ang mayayamang anak na gustong patunayan ang kanilang sarili, wala silang alam, ang aking paraan. Ay iba sa kanila, hindi ako nagtatayo ng kumpanya, hindi ako nagpapatakbo ng negosyo. Pinipili kong mamuhunan sa mga tao, espesyal na namumuhunan sa mga babaeng may kakayahan at ambisyon. Ngunit dahil sa iba't ibang dahilan ay nabangkarote at nahulog sa ilalim dahil matagal ko nang nakita. Ang mga babae, ang pinakamagandang investment at pinakamapanganib din. Kung mahal ka niya, kung papapuntahin mo siya sa silangan, hindi siya pupunta sa kanluran. Siya ang pinakamatulis mong espada. Kung hindi ka niya mahal, siya ay isang bomba na sa anumang oras ay maaaring pumutok sa'yo. At durugin ka. Maingat akong pumili ng ilang target, bawat isa ay isang walang katapusang oportunidad. At kabilang doon, ang pinakapaborito ko ay si Ruanyan. Naalala ko pa ang unang pagkakataon na nakita ko ang kanyang datos, sa larawan siya ay may madilim na mata, mukhang pagod, ngunit ang mga matang iyon ay nagtatago ng isang matigas na determinasyon na hindi sumusuko, parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Ngumiti ako noon. Nakita ng mga ngaso ang perpektong biktima, 5 taon na ang nakalipas, sa isang lumang sira-sirang paupahan sa Magic City. Isang amoy ng instant noodles at amag ang halos pumapatay sa akin, ang ama ni Ruanyan, na dating itinuturing na isang kilalang tao, ay nakayuko na ngayon, puti ang buhok. Walang laman ang mga mata, ang kanyang ina ay tahimik na umiiyak sa tabi. Ang mga kamay ay pinipilipit ang laylayan ng damit, parang isang batang nagkasala sa dingding. Ay pininturahan ng pulang pintura ang ilang nakakasilaw na malalaking titik, utang ay dapat bayaran, ito ay makatarungan. Sa pintuan ay may mga marka ng saksak ng kutsilyo, at si Ruanyan ay nakatayo sa tabi ng bintana. Parang isang piraso ng papel ang buo niyang katawan, madaling tangay ng hangin, pero nakita ko ang apoy sa kanyang mga mata. Isang apoy na malapit ng mamatay, pero ayaw pa ring sumuko, handa na siyang tumalon mula sa ika-6 na palapag. Isang talon pababa, ngunit sa sandaling iyon, sinipa ang pinto. Ilang matatapang na lalaking amoy tigre at leopardo ay nagtatago sa may pintuan. Ang pinuno ay kalbo, may sigarilyo sa bibig, mukhang mabigat. Matandang babae, nasaan ang pera? Kung hindi mo pa ito ibabalik ngayon, ilalagay ko ang anak mong babae sa club. Ang ama ni Ruanyan bigla. Napaluhod siya, isang buhay na paghingi ng paumanhin, bigyan pa ng ilang araw. Bigyan pa ng ilang araw. Sinipa ng kalbo sa kanyang balikat, bigyan ka ng ina mo. Doon ako pumasok, tinapik ko ang balikat ng kalbo, kapatid. Kanino ka ba? Nilingon ako ng kalbo ng inis, gusto na sana akong murahin. Nang makita niya ang Patek Philippe sa aking pulso, kinuha niya ang kanyang telepono. Sa harap ng lahat, tumawag siya sa isang numero. Ang kabilang linya. Magpadala ng 5 milyon ngayon. Ang kabilang linya, hindi man lang tinanong kung para saan. Darating agad. Wala pang 30 segundo. Isang beep ng text message.
Ipinakita ko ang screen ng telepono sa kalbo, ibigay mo ang numero ng account. Ililipat ko na ngayon. Ang kalbo at ang kanyang mga alipores, halos lumuwa ang mga mata nila. Pagdating ng pera, ang mga iyon ay walang imik, tumakbo ng hiyang-hiya. Natahimik ang mundo. Hindi ako tumigil, tumawag ulit ako. Sa isang kaibigan ng yumaong ama ko, si Tio Chen. Isang maliit na kumpanya. Ruanyan Technology na engganyo. Diretsuhin mo na lang ang pirmahan ng bagong kontrata. Ganito lang nalutas ang problema. Para sa kanila, parang bumagsak ang langit, para sa akin. 2 tawag lang. Nang gabing iyon, hinawakan ng mga magulang ni Ruanyan ang aking kamay. Umiyak ng husto, Xiaoye, ikaw ang tagapagligtas ng pamilya namin. Kahit magtrabaho kami bilang baka at kabayo habang buhay, hindi ka namin mababayaran. Pagkatapos, itinulak nila si Ruanyan palabas. Wala kaming maibigay sa'yo, kaya ang anak naming si Nyan. Pakasal ka sa kanya. Siya ay magiging iyo na. Kahit anong gusto mo, gagawin mo. Tiningnan ko si Ruanyan, kinagat niya ang kanyang labi, putla ang mukha. Pero hindi siya tumutol. Ito ay bahagi ng aking plano. Hindi nagtagal, ginamit ko ang utang na loob at kasal. Para gawin ang pinakamatibay na kadena. Tumango ako, sige. Napakasimpleng kasal. Ang seremonyas ay isang estudyanteng nangutang mula sa kumpanya ng kasal. Sa ilalim ng entablado, bukod sa aming 2 pamilya. Walang upuan. Ang mga dating kasosyo sa negosyo na yumuyuko sa pamilya Ruan. Sila ay mas mabilis pang nagtago. Kung tungkol sa aking mga uhaw na kamag-anak, wala ni isa ang dumating. Ayos lang para hindi ko sila makita na nakakasuka. Ngayon, iniisip ko. Sa 5 taon na ito, parang isang sugarol na tumaya ng malaki sa kasino, araw-araw na tumitingin sa mesa. Pinapanood ang pagtaas ng stock ni Ruanyan, hindi takot matalo, takot lang huminto sa pagsusugal. Saan ba may batang araw-araw umiiyak? Saan ba may sugarol na araw-araw natatalo? Ngayon, lumabas si Ruanyan. Nag-ipo ang kumpanya, naging pinakamayaman. Ang taya ko. Sa wakas, oras na para buksan ang baraha at kunin ang pera. Hatiin ang kalahati ng kanyang kayamanan, hindi. Ang akin lang ay ang bahagi na nararapat sa akin, pagkatapos ay alis agad. Tinanong ko ang sarili ko. Para lang ba talaga sa pera? 5 taon, kahit aso ay may damdamin din. Paano pa si Ruanyan, isang napakagandang babae? Ang mukha, ang katawan. Ang kanyang malamig ngunit kaakit-akit na aura. Kahit na siya ay tanga, tatanggapin ko siya. Pero hindi siya tanga. Ngayon siya ay Reyna, ang babaeng nasa tuktok ng food chain sa Shanghai. Umiti ako ng malamig sa loob. May kasabihan online, kapag may pera ang lalaki, sumasama ang loob. Sa totoo lang, ang lalaki, kapag nakuha na nila ang gusto nila. Mas angkop iyon. Kapag may pera at kapangyarihan ang tao, lahat nagbabago. Dapat ko na itong naisip. Ang ideyang ito parang isang binhi. Mula nang siya ay maging siye, tumubo ito sa aking puso. Hanggang sa isang hapon ilang araw na ang nakaraan. Lumaki ito bilang isang malaking puno. Noong araw na yon, katatapos ko lang ng siesta. Bumaba ako para uminom ng tubig. Pagdaan ko sa banyo, ang pinto ay nakaawang. Narinig ang boses ni Ruanyan na nakaspeaker sa kabilang linya ng telepono. Iyon ang kanyang bagong lalaking katulong. Ang boses ay parang nakakasuka. Ruanyan. Nasuri ko na ang mga planong iyon, tama ka nga, sapat na yon. Tungkol sa mahalagang bagay, may bahid ng pagkainip sa boses ni Ruanyan, at saka. Narinig ko ang linyang iyon, ang nagpalamig ng buong dugo ko, kailangan nating maghanap ng panahon. Para magdaos muli ng isang kasalan, tingnan mo muna ang pangkalahatang proseso at lugar. Ang listahan ng mga bisita, gawan mo muna ng draft, ang mga detalye ay ako na ang bahala mamaya. Kami, kasalan, nakatayo ako sa labas ng pinto. Muntik nang mahulog ang baso sa aking kamay, narinig ko ang tawa ng lalaking assistant niya, si Chan Mei. Sige, Boss Ruan, bahala na sa akin, siguradong magiging marangya at maganda ang lahat. Nga pala, Boss Ruan, itong bagay na ito, paano kaya Je? At saka, iyon ang pinakamatulis na patalim, boses ni Ruanyan na pumipigil. Ngunit napakalinaw, tandaan, huwag hayaang makarating kahit anong bulong kay Yehuay. Kung malaman niya, hindi magiging maganda yon, ha? Tumahimik ang mundo, hindi pala ako ang kanyang asawa. Kundi isang hadlang sa kanyang landas tungo sa tagumpay, isang hindi. Magandang problema, isang sagabal na kailangang maingat na alisin. Hindi ako sumugod para magtanong, may saysay ba? Isa sa akin. Isang angkan na humina, nabubuhay sa mana, isang mamumuhunan. Isa sa kanya, isang reyna na mapagpasyahan at malupit, malapit nang maabot ang tuktok ng kayamanan. At ang lalaking assistant niya sa tabi, na nagmamasid, ano ang gagamitin ko para lumaban sa kanila? Humingi sa kanya na huwag akong iwan, huwag kang magpatawa, ako si Yehuay. Hindi ko kayang mawala ng dignidad, sa sandaling iyon, biglang pumasok sa isip ko. Isang kartoon na pinanood ko noong bata, may maliit na tao na may tae sa ulo sa sanga. Napakalakas ng tawa niya, napakasakit sa tenga, pag-ibig.
Hahaha, ang pag-ibig pala ang pinakamalupit na bagay sa mundong ito. Magkano ba ang halaga ng pag-ibig? Dahil inihanda mo na ang iyong daang lalabasan. Kaya hindi na ako dapat mag-alinlangan. Pinatay ko ang sigarilyo at naging malamig ang aking mga mata. Ang pag-expire ng investment at pagkolekta ng utang ay ang pinakatamang desisyon. Ang lakas ng loob sa diborsyo ay hindi lamang dahil kay Ruan yan. Ako si Ihuay nag-invest. Paano ko ilalagay ang lahat ng itlog sa isang basket? Sa isip ko, biglang sumulpot ang ibang mukha, isang batang babae ilang taon na ang nakalipas na mas kaawa-awa pa kay Ruan yan. Ang kanyang mga mata, tulad ng kay Ruan yan noong araw, parang lobo. Ngayon siya ay isang makapangyarihang tao sa ginintuang bilog. Ilang araw na ang nakalipas, nag-text siya sa akin sa WeChat, Yehuay, kailan ka magdidiborsyo? Hindi ko na gusto maghintay pa. Sa halip na sobrang dominant sa aking alaala. Ang batang babae na nahihiya noon ay ibang tao na ngayon. Nakakainis. Isa-isa, lahat sila ay pabigat. Dati lagi kong ginagamit. Ang may asawa na ako bilang dahilan, sinasabi na ang tulad ko ay hindi karapat-dapat sa'yo. Dapat kang maghanap ng mas mabuti. Ngayon na iniisip ko, henyo talaga ako. Kapag nagdiborsyo ako dito, doon naman ay walang puwang na magkakasunod, mag-aasawa ulit. Muli kong hahatiin ang pera. Ang negosyong ito ay talagang kapaki-pakinabang. Hindi ko mapigilan ang tumawa. Sa isang banda, ang umiiyak at sumisigaw na babaeng mayayaman na ayaw sa diborsyo. Sa kabilang banda, ang pila ng mga babaeng mayayaman na naghihintay pakasalan ako. Ako itong kapuspalad. Ang hindi mapigilang alindog, problema, sobrang problema. Siyempre, malinaw din sa akin, ano ba ako? Isang namatay na mayamang anak na umasa sa mana ng magulang, maswerte na na-invest sa ilang potensyal na stock. Sa paraan, sa pag-isip, sa kalupitan. Ang kasalukuyang ako ay hindi karapat-dapat magdala ng sapatos ni Ruan yan. Kung siya ay talagang matigas. Ang puso ay kasama ng lalaking assistant at tatalikuran ako na parang basura. Alisin ko siya, paano ko siya lalabanan? Gaya ng mga kamag-anak ko. Luhod at hilingin sa kanya ang 3 puntos na sabaw. Huwag kang magpatawa, natatakot ako na sa oras na yon. Hindi ko na matitiis ang mga buto, tanging ang perang nasa kamay ko lang ang akin. Ang pag-ibig, iyon walang kwenta. Sa pag-isip nito, ang natitira kong kalungkutan ay tuluyang nawala. Sige, hindi ba't pag-arte lang ito? Magaling ako dyan. Hindi lang ako alis ako ng malinis. Gagawin ko na ikaw, Ruan yan. Kusa, at kasuklam-suklam, hanggang sa gusto mong agad akong itapon mula sa iyong buhay. Gagawin ko na agad. Mas mabuti pang kumilos. Diretso sa aksyon. Sa mga sumunod na araw, nagmaneho ako palabas, diretso sa mga pinakamagarang lugar sa Shanghai. Unang hinto ay ang nakakabining musika. Ang makulay na ilaw at ang hangin na may halong pabango at matamis na amoy ng alak. Yumuko ang manager para salubungin ako, tawag ng tawag sa akin, Kuya Ye. Tawagin ang pinakamagaganda at pinakamasasaya rito. Agad. Pumasok ang isang hanay ng mga babaeng may perpektong makeup, lahat ay may mahahabang binti. Ang mga ngiti ay parang galing sa pabrika, pare-pareho. Pumili ako ng ilang pangalan. At ikaw, halika. Buksan ang kamera ng telepono. Lumapit ka sa akin, ilagay ang kamay mo sa balikat ko. Ngumiti ka ng masaya, parang mahal mo talaga ako. Kumikislap ang flash. Sa litrato, ako ay may mababaw na ngiti, yakap ang mga babae. Perpekto. Isang babae ang sumilip sa tainga ko, kuya. Ang ganda ng relo mo, siguradong mahal ito. Tumawa ako. Mura, pero totoo. Ito ang gusto kong epekto. Susunod na hinto, volleyball court, pagkatapos bar. Umorder ako ng pinakamahal na alak at kumuha ng hindi mabilang na mga litrato at video kasama ang iba't ibang babae. Nagpapakain ng alak, nagdidikit ng mukha, nakaupo sa aking kandungan. Ang bawat isa ay naglalabas ng amoy ng hormone at nabubulok na pera. Ako ay isang ganap na lasinggerong bulagsak. Hating gabi. Umuwi ako sa villa na may amoy ng alak, tahimik ang itaas. Mabuti. Inilimbag ko lahat ng litrato mula sa telepono. Kasama ang mga video, kinopya sa isang ifesi. Tiyak na ebidensya. Pagkatapos, kumuha ako ng papel at panulat. Sinimulan kong isulat ang liham na magpapasya sa kalayaan ng aking kayamanan. Ang sulat ay dapat magulo. Para mukhang balisa ako, sabik na sabik. Pero anyan, personal. Nandaya ako, palagi akong nandadaya. Nagmahal ako ng iba. Gusto kong pakasalan siya, mabuhay sa gusto kong buhay. Hindi ka pumayag sa diborsyo. Kaya ako tatakas kasama siya. Sa loob ng sobre ay ang ebidensya ng aking pagtataksil, sapat na para idemanda mo ako sa diborsyo. Hindi ako dadalo sa korte. Pagkatapos ng 3 buwan, otomatikong matatapos ang relasyon natin. Sa pagsulat ng paghahati ng ari-arian, tumigil ako. Sa kanyang kasalukuyang halaga. Ang aking 15% na bahagi ay ilang bilyon na lamang. Kumita na ako. Makipag-away sa isang babaeng negosyante para sa pera, hindi ako ganoon katanga.
Natatakot ako na mabaliw siya. At mawala sa akin ang 1,000,000. Alam kong mali ako, ayon sa batas, maaari kong makuha ang ika-10 ng iyong ari-arian. Ngunit sige, noong una kitang tinulungan, nag-invest ako ng 6 o 7 milyon. Kasama ang aking network, bigyan mo na lang ako ng 1,000,000. Ito na lang ang aking huling kabayaran sa'yo. Sana makahanap ka ng tamang lalaki. Tumingin ako sa mga linyang ito, ngumiti ng kontento. Isang lalaking nandaya, puno ng konsensya, gustong kumuha ng maliit na pera. At mabilis na tumakas. Ang imahe ng isang walang kwentang lalaki ay kitang-kita. Kapag nakita niya ang liham na ito, ang numerong ito, may isip niya lang nakasuklam-suklam ako, at gusto niya akong patayin na parang langaw. Ito ang gusto ko. Inilagay ko ang liham at ang mga hindi matingnan na ebidensya sa isang Manila envelope, tinatakan. Iniwan sa pinakakitang bahagi ng sala. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, umalis na ako. Walang saysay na magtagal, dumiretso sa airport, destinasyon. Lungsod ng Sanya, sa sandaling umalis ang eroplano, pakiramdam ko gumaan ang buong katawan ko. Para mas maging totoo ang eksenang ito, pagdating sa hotel sa Sanya, agad akong nagpalit ng shorts pangdagat. Dumiretso sa dalampasigan, kumuha ng video kasama ang grupo ng mga magagandang babae, at saka binuksan ang WeChat profile picture ni Ruanyan, ipinadala, at saka nilagyan ng isang pangungusap. Bilisan mo ang proseso ng diborsyo, naghihintay ako dito para magpakasal. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, itinapon ko ang cellphone, nagsuot ng shades, ang paglubog ng araw sa Sanya. Mas malakas kaysa sa Shanghai, ang hangin sa dagat na humahaplos sa mukha, maalat. Puro lasa ng kalayaan. Humiga ako sa beach chair, suot ang shades. Walang mahal, maganda naman ang tanawin, puro puti. Nakakasilaw, ang mga binti talagang tuwid. Ang baywang talagang payat, kisay. Ang marangyang buhay ng kapitalismo, ganito lang pala kasimple. Kinuha ko ang cellphone. Sa may malapit na mahabang binti, isang click at saka. Mabilis na binuksan ang pamilyar na profile, ipinadala at saka nilagyan ng isang linya. Maganda ang tanawin, mas maganda ang pakiramdam, perpekto. Ang huling dayami na pumipira sa likod ng kamelyo, ako mismo ang maghahatid sa'yo. Ruanyan o Ruanyan. Makikita mo ito, dapat kang mabuwalan at pirmahan ang kasunduan ng diborsyo ngayong gabi. 10 milyon nasa kamay at saka. Hahanapin ko ang aking mga kaibigang mayaman, isa pang round. Ako ay isang ordinaryong tagapag-ipon ng pera. Habang nag-enjoy akong magplano, biglang nanlamig ang likod ng ulo ko. Isang ulo, mula sa likod ng aking upuan, lumabas na pabaliktad. Dikit ang mukha sa mukha, sobrang lapit na nakikita ko ang bawat pilik mata nito. Isang pamilyar na pabango ang pumasok sa ilong, hindi. Bakit mapanganib ang amoy na ito? Bigla kong inangat ang shades, naku. Nakita ko ang isang mukha na gusto kong iwasan kahit panandalian. Ruanyan, nakangiti ito sa akin, ngiting nanginginig. Parang isang namumulaklak na poppy. Masaya ka ba? Ang boses nito ay mahina. Napakalambot, parang balahibo, pero sa pandinig ko. Parang isang bitaw ng kamatayan. Tumindig ang balahibo sa likod ko. Pero hindi pwedeng mawala ang dignidad. Medyo masaya, pilit kong sinabi. Nagpanggap ng umiti, ang ngiti ni Ruanyan ay biglang lalong naging maliwanag. Pero mas delikado rin. Inabot nito ang daliri. Dahan-dahang tinapik ang aking labi, ihambing sa litrato ng magagandang babae, mas maputi ba ito? Medyo tuyo ang lalamunan ko, mabuti ba? Tanong ulit nito. Kailangan mo ba na tawagin ko sila para ikaw mismo ang maglagay ng sunscreen sa kanila? Ako, ito ba? Wala akong masabi. Mali ang script na ito, hindi ba dapat umiyak ito at tawagin akong gago, saka ihagis ang tseke sa mukha ko? Bakit naglakbay ng 1,000 milya para ibigay ang ulo, hindi para kunin ang ulo ko? Habang nag-freak out ang utak ko, biglang may puting tela sa kamay nito, hindi ko man lang nakita kung saan ito kinuha. Sa susunod na segundo, mahigpit na tinakpan ng telang iyon ang aking ilong at bibig. Isang matapang na amoy ng kemikal ang tumama sa aking utak, nagsimula akong lumaban. Pero ang lakas nito, nakakagulat, ang boses nito. Nasa tabi ng tenga ko, napakalambot parang nagpapatulog sa akin, lali. Huminga ng malalim, mag-relax, asawa. Huwag kabahan, saglit lang, matutulog ka na. Matulog ka dyan, ito ay kidnapping. Matinding pagkahilo. Parang alon na dumating ang dalampasigan, mga magagandang babae. Paglubog ng araw, nagsimulang umikot, magulo. Nabuwag, bago tuluyang mawalan ng malay, nakita ko lang ang mukha ni Ruanyan. Walang galit, walang puot, tanging isang sakit na pag-aari. Parang nalasing ako sa gamot, gusto akong lamunin ng buhay, tapos na. Sakit ng ulo, parang 1,000 bubuyog ang nagdiriwang sa utak ko. Pilit kong ibinubukas ang mata, hindi pamilyar na kisem, marangyang kristal na chandelier. Sa hangin, amoy ng espesyal na pabango ng mamahaling hotel, hindi ito ang aking pinili. 300 piso isang gabi, tanawin ng dagat na tuluyan, gumalaw ako, parang ubos na ubos ang lakas ko.
Demonyo, dinukot ako, ngunit ang aking kilos ay nagising sa kanya. Hinimas niya ang kanyang inaantok na mga mata, nang makita akong gising, agad nang umiti ng matamis. Mahal, gising ka na, humikab siya. Sumiksik sa aking mga bisig, parang sobra ang dosis kahapon, dapat mahina ka pa ngayon. Umiikot ang isip ko, lason, isang malamig na simoy mula sa talampakan hanggang sa korona ng ulo. Bigla kong gustong umupo, ngunit hindi sumusunod ang katawan, ruwan yan. Loko ka ba? Nginig ang ngipin ko, gulat at galit ang boses. Para hindi maghiwalay, kailangan ba to? Sabi ko na nagloko na ako. Gusto ko pang gamitin ito na ang huling pagsubok ko, pagkakamaling pag-ibig. Nang marinig ang dalawang salitang ito, biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Ruanyan, bumaling siya. Sumandal sa akin, ang mga magagandang mata niya ay nagliliyab ng apoy na hindi ko maintindihan. Sobrang sigla, pagkabaliw at may bahid ng sakit. Mahal, mahal na mahal kita, may luha ang boses niya. Ngunit matatag, ang aking buhay, ang buhay ng aking mga magulang. Tinulungan mo kaming lahat, lahat sa akin ay iyo, paano mo ako iiwan? Parang machine gun, ipinahayag niya ang kanyang pag-aari, mahigpit na hinawakan ang aking mga balikat. Ngayon mayaman na ako ang pinakamayaman sa Shanghai, ako ang pinakamaganda sa Shanghai. Hindi mo ako pwedeng iwan, at hindi mo rin ako kayang iwan, tama ba? Tiningnan ko siya, tuluyan na akong nawalan ng malay, hindi tama ang buong kwento mula simula. Yumuko siya, ang kanyang hininga ay humampas sa aking mukha, iniisip mo pa ring iwan ako. Kailangan kitang parusahan ng mabuti, sabi niya habang hindi maganda ang kanyang paglalaro sa akin. Nagkakagulo sa buong katawan ko, ang init ng aking katawan ay hindi mapigilan na sumiklab dahil sa kanya. May iba pa bang nilagay sa gamot na ito, sa huli? Wala akong nagawa sa buong oras, parang laruan na ginagalaw, hindi nagtagal. Nasiyahan si Ruanyan at bumalik sa aking mga bisig, namumula ang kanyang maliit na mukha. Parang batang nakuha ang paboritong candy. Ako naman ay nakatitig sa kisame, pagod na pagod ang katawan at isip, tapos na. Barbecue na, tiningnan ko ang babaeng ito na tuluyang naging itim at baliw. Isang iniisip lang sa puso ko, ang hiwalayan, hindi na matutuloy. Hindi ito matagumpay na pamumuhunan, ito ay inilagay ko ang aking sarili, kasama ang tubo. Wala nang natira, pati buhay ko ay mawawala sa mga susunod na araw. Sa pangalan, nagbabakasyon ako, sa totoo lang, pinalitan ko lang ng magandang lugar ang pagkakakulong. Si Ruanyan parang multo, saan man ako pumunta, sinusundan niya ako. Pumunta ako sa dalampasigan, binilhan niya ako ng payong, lumangoy ako. Hinintay niya ako sa dalampasigan na may tuwalya, ang kanyang titig ay nagpapanginig sa lifeguard, ang 300 piso na tanawin ng dagat na tuluyan ko. Natural na kinansela, ngayon nakatira ako sa presidential suite, isang araw na katumbas ng ilang buwang upa ng aking tuluyan. Kurakot, sobrang kurakot, nakahiga ako sa upuan na nanonood ng mga binti at dibdib ng magagandang babae. Akala ko magagalit siya, ngunit natigilan lang siya, at pagkatapos ay sumugod sa akin at hinabol. Ang lakas, parang kati-kati lang, kung tawagin ay pambubugbog. Mas parang lambing, habang umiiwas ako, naguguluhan ako sa isip ko. Ang kwentong ito ay lalong nagiging katawa-tawa at baligtad, tapos na. Binalik ako sa Shanghai, pagbaba ng eroplano, isang Rolls-Royce ang dumiretso sa tarmac. Bago pa ako makareact, inilagay na ako ni Ruanyan sa kotse, hindi ang aming maliit na villa ang pupuntahan. Kundi ang bahay ng kanyang mga magulang, napabuntong hininga ako, tapos na. Ito ay parang court hearing na 3 panel, naisip ko na ang sasabihin ko, handa sa bagyo ng aking biyenan. Pagdating ng sasakyan at pagbukas ng pinto, ang biyenan kong lalaki. Ang tatay ni Ruanyan sumugod agad. Hindi niya tiningnan si Ruanyan, kundi direktang hinawakan ng kamay ko, Xiaoye, buti na lang nakabalik ka eh. Ang sikat na yon ay nagpatigil sa akin. Sumunod, sumugod din ang biyenan kong babae. Dumiretso siya at sinampal sa likod si Ruanyan, ikaw tong walang hiya, may mukha ka pang bumalik ni. Halos mapalayas mo na ang asawa mo, ano pa ba ang gusto mo? Tulala ako. Hindi naman, biyenan, sino ba talaga ang may kasalanan? Pero tama ang biyenan ko, ako ang biktimang dinrugasan at iginapos. Ang mga magulang ni Ruanyan. Hindi man lang ako pinagsalita, isa sa kaliwat isa sa kanan ay inakay ako papasok ng bahay. Xiaoye, huwag mo siyang intindihin, wala siyang alam, pinagtiisan ka namin, pasensya na ni. Kami ang humihingi ng tawad, sabi nila, 2 taong malapit na sa 60. Tutuloy na silang yumuko sa akin, natakot ako at agad silang inalalayan, tito, tita. Huwag, gulong-gulo ako. Tumingin na lang ako sa tabi, sa taong parang tahimik na nakayuko. Ano kaya ang ininom niya sa pamilya para maging ganito sila? Hanggang sa si biyenan kong babae ang pumalakpak sa hita, at sa wakas ay sinabi na ang totoo, Xiaoye. Si Xiaonian ang may kasalanan, nagdulot ng hindi pagkakaunawaan. Yung lalaking assistant niyan. Pinapalayas ko na siya, pinalitan ko na ng babae, 4 na punani.
May anak na sa kolehiyo, huwag kang mag-alala. Yung lalaking assistant ni. Umugong ang isip ko habang patuloy pa rin sa pagsita ang biyenan ko at yung kasal na yon. Naiinis din ako pag naririnig ko, ang kulit ng babaeng ito, akala niya noong una ay isa kang binata. Maprinsipe, gusto kang sorpresahin. Sa tingin mo ba, tanga siya? Bakit naman gagawin ang ganitong bagay na itatago sa asawa? Hindi ba nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan? Lele eh. Parang isang malakas na kidlat ang dumapo sa aking noo. Yung inakala kong pangangaliwa, yung maingat kong pinlano. Yung paghuli sa akto, yung mga ebidensyang pinaghirapan kong gawin. Sa huli, isa lang palang sorpresa. Ako pala ang payaso. Tumingin ako sa harap, sa mga biyenang puno ng matatamis na salita, at nagtatanggol sa akin, tapos tumingin sa tabi, sa taong nakayuko. Nakakaawa, namumula ang mga mata, siruan yan. Sa isip ko, naisip ko yung maliit na ibon na may tae sa ulo. Ang damdamin. Ha, ang damdamin pala ang pinakamalupit na bagay sa mundo eh. Totoong malupit, malupit na rin. Kayang gawing isang ganap na tanga ang isang taong akala ay matalino. Noong una, ang intensyon ko ay mamuhunan para kumita, pero ang pamilya ni Ruan yan. Itinuring na nila akong tunay na pamilya. Ang biyayang ito ng pagtulong sa oras ng kagipitan. Ang biyayang ito ng pagsagip ng buhay, sa akin ay isang investment, sa kanila ay buhay na ibinabalik. Pagmamahal ng pamilya at pag-ibig, sa unang pagkakataon ay naramdaman ko na ang 15% na shares na hawak ko ay medyo mainit. Paano ko hahatiin ang pera at tatakas? Ako pala ang tunay na ganap na payaso. Hindi nagtagal. Isang pambihirang kasal ang yumanig sa buong Shanghai. Isang convoy ng Rolls-Royce. Mula sa Bund hanggang sa Huangpu River. Mga kilalang tao sa negosyo, mga mamamahayag. Siksikan na parang palengke. Ang mga flash ay nakakasilaw na parabang. Sa susunod na segundo ay mabubulag na ako. Ang karangyaang ito, kumpara sa aking unang kasal na hamak. Langit at lupa, dumating din ang mga kamag-anak ko. Walang nawala. Noong una, iniiwasan nila kami na parang salot, ngayon ang kanilang mukha ay puno na ng kulubot na kayang pumatay ng langaw. Ang pangalawang tiyuhin ko, yung gusto dati na mailipat ang villa ng aking mga magulang. Sa kanyang pangalan, lumapit na may dalang baso ng alak, si Yao Ye. Tignan mo, ang tiyuhin mo, nitong mga nakaraang araw, medyo kapos, hinimas-himas niya ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay palaging sumisilip kay Ruan yan. Ang laki ng kumpanya ng asawa mo, kahit konting proyekto lang na ibigay sa akin, sapat na para mabuhay ang tiyuhin mo habang buhay. Tiningnan ko ang kanyang mukha na puno ng kasakiman, ngumiti ako, tiyuhin. Nalasing ka na, si Ruan yan ay matamlay lang siyang tiningnan, ang mga matang iyon. Malamig na parang yelo, ang tiyuhin ko ay biglang naipit at tahimik na umatras sa karamihan. Nakakagaan ng loob. Sa gitna ng mga peking mukha na ito, nakita ko si Linyi. Ngayon ay nakasuot siya ng malalim na berde na cheongsam, may puting fur na balabal sa ibabaw, marangal at maganda. Sobrang ganda ng kanyang aura. Tila nakalimot ang panahon sa kanya, nasa edad 30 line medya. Mukha siyang 28, may taglay na mature at nakatutulig na pambabae na alindog na higit pa sa lahat ng mga batang babae sa lugar. Para siyang isang crane sa gitna ng mga manok. Ang mga tinatawag na sosyalidad at mayayamang babae ay naging mga alagang manok sa harap niya. Pagkatapos ng kasal, agad akong lumapit na may hawak na baso. Si Ruan yan ay sumunod sa tabi ko, napakaunawa. Linyi, babalik ako sa loob ng ilang araw para samahan ka. Matagal na akong hindi nakakain ng iyong pritong manok. Tumingin si Linyi sa akin ng pahapyaw at medyo inis na nagsalita, Sa wakas ay naalala ako ng taong may malasakit, itong matandang babae. Kung sasamahan mo ako, sapat ang manok. Tumawa ako ng mahina. Linyi, anong sinasabi mo? Ang ganda ng pag-aalaga mo sa sarili. Sino ang titingin sa iyo at hindi sasabihin 28 ka? Nagulat si Linyi sa aking biro at pinaliwanagan ako ng isang mapang-akit na tingin. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Nandyan pa ang asawa mo. Sinadya niyang ibaba ang boses. Lumapit siya sa aking tenga. Kung may makarinig, iisipin na gusto mo talaga ako, si Linyi. Ang mainit na hininga niya ay humihip sa aking tenga, medyo makati. Hindi ko sinasadyang tumingin kay Ruan yan. Totoong nakatitig siya sa akin ng mabagal. Bumilis ang tibok ng puso ko, agad akong tumayo ng tuwid. Sa pagtingin sa amin ni Linyi, ang kanyang panunukso ay nawala, pinalitan ng isang nakakaluwag na ngiti. Alam niya na ang aking sirang barko ay sa wakas ay nakadaong na. Pagkatapos ng kasal, kami ni Ruan yan ay sumama muna kay Linyi sa loob ng 2 araw. Habang ginagawa niya ang pritong manok para sa akin. Sinisisi niya si Ruan yan dahil sa pagiging mahigpit sa akin. Si Ruan yan naman ay nagbabalat ng hipon sa tabi ko. Nakayuko, walang kahit isang kontra. Ang eksena ay napakaharmonya.
Pagkalipas ng 2 araw, ang mga magulang ni Ruan Yan ay diretsyo naming inihagis ang mga tiket sa eroplano para sa honeymoon. Sa aking mukha, binigyan pa kami ng misyon, kailangan naming pumunta sa maraming lugar. Gumawa ng maraming vlog at mas mabuti kung magkaanak. Tiningnan ko ang destinasyon sa tiket. Maldives. Sige na, ako ay kasama ang mga magulang ni Ruan Yan. Ay direktang nipak, kasama ang aking bagahe, at itinapon sa eroplano papuntang Maldives. Sige na, maging bulok na kung bulok. Kahit saan ako magpunta, hindi ko pa rin inaalis ang aking minamahal na salamin. Sa wakas ay hindi na nakatiis si Ruan Yan. Hindi mo ba pwedeng tanggalin yan? Nakahiga ako sa beach chair, naka-cross legs. Sa pamamagitan ng madilim na lente, pinagmamasdan ko ang tanawin na dumaraan. Yehey! Ang mga babae dito, iba talaga ang paglaki. Sinadya kong umiti ng malikot sa kanya. Kung hindi ako nakasalamin, saan ko ba titingin? Hindi mo ba mapapansin? Natigilan si Ruan Yan at pagkatapos ay sumugod siya sa akin na galit na galit. Ang kanyang malambot na kamao ay parang ulan na bumagsak sa aking katawan. Titingin ka pa? Hayaan kitang tumingin. Tumatawa ako habang umiiwas, hinahabol siya. Mas masaya ito kaysa noong nadroga at nakidnap sa sanya. Nagtawanan at naglaro kami. Mula sa dalampasigan hanggang sa tubig, parang hindi naman ganoon kasama ang pag-ibig. Pagkatapos ng honeymoon, nag-sneak ako papunta kay Linyi. Pareho pa rin ang bakuran, pareho pa rin ang upuan. Si Linyi ay may dalang isang plato ng bagong pritong manok. Bastos, bakit ka ngayon lang nagkaroon ng oras para makipag-usap sa akin? Kumuha ako ng isa at isinubo sa aking bibig, napasinghap dahil sa init. Hindi ba, dahil nag-aalala ako na baka mainip ka sa bahay mag-isa? Wala naman akong ginagawa sa bahay. Araw-araw na lang pinagbabawalan ng asawa. Tiningnan ako ni Linyi, bastos, alam mo pa palang mag-alala sa akin. Sinuri niya ako mula ulo hanggang paa. Mukhang mas nagrosas ang iyong kulay ah. Hindi pa ba kayo nagpaplanong magkaanak? Naubo ako dahil sa manok. Haha, naghahanda na kami kamakailan. Tumawa ako ng mahina at iniba ang usapan. Ikaw naman. Linyi, hindi ka ba talaga maghahanap ng kasama? Ang pagiging single mo ay hindi maganda. Tinakpan ni Linyi ang kanyang bibig at tumawa. Napaka-sexy. Ako, isa akong hindi naniniwala sa kasal. Hindi ako napakiusapan ng nanay mo noon. Sa tingin mo kaya mo? Tumigil siya saglit. Ang kanyang mga mata ay puno ng lambing. Hindi ba, ikaw naman ang mag-aalaga sa akin hanggang sa aking kamatayan? Tandaan mo kapag nagkaanak kayo. Hayaan mo na lang akong maging isang lola sa turing, ganon, hindi ba't magkakaroon ako ng maraming apo? Ilang taon na ang lumipas, nakaupo kami ni Ruan Yan. Sa sofa ng sarili naming villa, sa labas ng bintana, ang aming mahal na anak na babae na nakasuot ng princess dress. Ay hinahabol ang mga paru-paro sa damuhan, ang tawa ay parang kampanilya. Ang 4 na salitang payapa ang panahon. Sa wakas ay naranasan ko na. Biglang sumandal si Ruan Yan sa aking balikat at mahinang nagtanong. Magdidiwang pa ba tayo? Lumingon ako, tumingin sa kanyang mukha na mas may kagandahan kumpara noon. Ang mga kalkulasyon sa aking puso ay naubos na ng mga taon ng pang-araw-araw at init. Yumuko ako, hinalikan siya sa noo, at saka sinabi sa isang natural na tono. Hindi na kami maghihiwalay. May anak na babae, may asawa. Ang asawa ko ay isang mayaman at magandang babae, sinong lalaki ang maghihiwalay? Tiningnan ako ni Ruan Yan ng may pagkagalit. Daldalero,